Senator Juan Miguel Zubiri, nagbitiw bilang Senate President. Iniulat na ginawa niya ang desisyon pagkatapos mapag-alaman niya na balak siyang patalsikin o ikudeta ng 15 senador na kasama niya sa Senado. Kaya di umano ay inunahan na niya ng resignation. Sinabi ni Zubiri na na-heartbroken siya, lalo pat hindi naman siya kalaban ng mga nasa kapangyarihan, na tila ang ipinupunto niya ay hindi siya kalaban ng Administrasyong Marcos. Idinagdag nito na dahil mayroon siyang hindi nasunod na instruction, kaya daw siya nadali, anya. Never dictated my position on any of you, you know that. I've always supported your independence, which is probably why I faced my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. Hindi naman binanggit ni Zubiri kung ano ang instruction na sinasabi niya, kaya napilitan siyang bumaba sa pwesto bilang isang Senate President. May lumalabas na mga pahayag na ukol ito sa pag-iimbestiga ni Senator Ronald De La Rosa tungkol sa nag-leak na lumang dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, na nadadawit ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. at aktres na si Maricel Soriano, na hindi nagawang pigilin ni Zubiri ang mga imbestigasyong ginagawa ni Senator Bato De La Rosa. Naiiyak at emosyonal na nagtalumpati si Zubiri na pinasalamatan ang mga kasamahang senador kasama si Senator De La Rosa. Sa kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang Senate President, anya, nangangako siyang maglilingkod bilang independenteng miyembro ng Senado. At ang kanyang katapatan anya na gaya ng dati, na hindi pagmamay-ari ng sino man kundi ng mga mamamayang Pilipino. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. And upon stepping down, I vow to serve as an independent member of the Senate. My allegiance as ever belonging only to the Filipino people. I leave with my head held high, knowing that I did what is right for the Senate and for the nation. Matapos ang pagbibitiw ni Zubiri, pumalit sa kanyang pwesto si Senator Francis Escudero bilang Senate President. Inihalal naman ng mga senador si Senator Jinggoy Estrada bilang bagong Senate President pro tempore. Pinalitan si Loren Legarda, habang si Francis Tolentino ay hinirang na Senate Majority Leader, na pinalitan si Joel Villanueva. Kasamang nanumpa ni Escudero ang kanyang asawang si Hart Evangelista. Nang tanungin si Escudero tungkol sa kanyang mga plano, ipinahayag ng bagong Senate President na ang kanyang prioridad ay ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng Senado, hindi lamang para sa bansa, hindi lamang para sa institusyon, kundi pati na rin sa mga kasamahan. Nagpasalamat din si Escudero sa dating Senate President Miguel Zubiri, para sa kanyang natatanging serbisyo, at pamumuno bilang Senate President. Inaasahan din di umano ng bagong Senate President ang pakikipagtulungan at guidance ni Zubiri sa oras na kailangan niya ng mga advice at tulong. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you, and I hope I will make you proud, you especially among all our other colleagues. And hopefully, you will not leave my side whenever I ask for guidance, whenever I ask for help, and whenever I ask for your wisdom. Mas malayo po at mas marami kayong alam sa akin, lalo na bilang tagapangulo ng Senado. Sana magkasama pa rin tayo sa mga bagay na yan sa mga darating na panahon. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisang Senado. At kung may kulay man tayong dadalhin para sa akin ang mga kulay na yan ay dapat sumasagisag sa bandila ng Pilipinas na hindi naman nagkataon lamang na nasa likod ko at nasa harapan natin ngayon. Kulay na puti na sumasagisag sa pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipino. Kulay na pula na handa tayong pumatay, hindi lang palaging mamatay. Alang-alang sa kalayaan ng ating bansa. Asul, pagkakaroon ng Pilipinas ng sariling lahi na kakaiba sa ibang mga lahi. Kaya walang pwedeng magsabing pabor sino man sa isang bansa. Tayong lahat naniniwala ko, pabor sa Pilipino at sa Pilipinas. Ang mga senador na pinaniniwalaang sumuporta sa pagbabago ng pamunuan sa Senado ay sina Estrada, Tolentino, magkapatid na Alan, at Pia Cayetano, Bongo, Lito Lapid, Amy Marcos, Robin Padilla, Grace Poe, Ramon Revilla Jr., Raffy Tulfo, Cynthia Villar at anak nitong si Mark Villar.
Nagpaabot naman ng pagbati si Speaker Martin Romualdez kay Escudero at tinawag niyang isang respetadong figura sa larangan ng politika na kinilala sa kanyang dedikasyon, integridad at pangako sa sambayanang Pilipino. Sinabi ni Romualdez na ang kapulungan ng mga kinatawan o kongreso ay nananatiling matatag sa pangako nito sa pagpapasa ng mga batas na nagtataguyod sa kapakanan at pag-unlad ng bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos, kung saan naglalatag ng mga komprehensibong programa at hakbangin na naglalayong iangat ang buhay ng milyong-milyong Pilipino, anya. Matatanda ang isa si Romualdez na nagsusulong ng charter change sa bansa o ang Cha-Cha. At sa kabilang banda naman inulit ni Zubiri na ang bagong Senate President Francis Escudero ay anti-Cha-Cha o ayaw sa pagbabago ng konstitusyon. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.